Paglabas ko nga ng kwarto, sakto, may nakahain na pagkain na pampabilis mamatay. Yung tipong ayaw mo pa talagang pumanaw kaso yung mga pagkain nyo, grabe. Gulay na sana, nilagyan pa ng pansit canton. Eh wala naman tayong magagawa kung hindi kainin yan. Alangan namang itapon mo yan. Baka ikaw pa ang itapon nila. Kaya madalas talaga sa lahat ng nagpupunta sa Maynila ay pag-uwi sa Mindanao may sakit na sa bato. Kapag kasi nagtitinda ka tapos mag-isa ka lang tapos walang CR sa tindahan mo, abay kahit gaano ka pa kaihi-ihi, hindi ka talaga makakaihi. Hanggang sa masanay ka na lang na sa isang araw ay hindi ka na talaga hindi ka na talaga umiihi. Kaya ang nangyayari ay pagdating mo sa Mindanao ay pupunta ka doon sa mambabarang para itanong kung nabarang ka ba. At kahit ang sakit mo naman talaga ay sakit sa bato, ang sasabihin pa sa'yo ay may nakasalubong kang inkanto tapos naduraan mo. Kaya ayun, tinapak ka sa tiyan. At syempre, para magamot ka, kailangan mo daw magdala sa kanya ng manok na kulay itim o kaya puti. Pwede na rin yung manok na pula basta walang sakit. Kasi ulamin daw nila yun, kailangan nilang maulam yun. Kapag hindi nila naulam yun, ay hindi ka gagaling habang buhay. Payag ka nun 30 years mong iningatan ang buhay mo, tapos yung kamatayan mo nakasalalay lang pala sa isang manok. Isuwa yun, tapos nangangaking nilulutong itlog na pinirito sa isang sardinas. At amin na nga muna itong kakainin kasi baka may mahulog pang butiki mula dyan sa kalangitan. Sobrang dami kasing butiki dito sa amin, hindi mo na mabilang. Parang isang pamilya na sila na hindi lang pamilya, pati lolo at lola nila nandito na rin sa amin. Baka mahulog pa kasi yung kanilang lolo at lola dito sa aking niluluto at hindi namin makain. Alam nyo naman kapag matatanda na, hindi na malakas ang kanilang mga katawan kaya maaaring sila ay mahulog dahil hindi na sila makapit.